Part 11. Heto na yung kape niyo, sir. Ang sabi ni Aling Cora na isa sa mga katulong ni Greggy sa malaking bahay ng hasyendang bagong nabili nila. Itinigil saglit ni Greggy ang ginawang pag-painting at kinuha ang tasa ng kape na hinatid ni Aling Cora at agad na tinikman iyon. Nasa likod side siya ng malaking bahay na may open na kubo-kubo. At may mga upo ang yari sa mga native tree kaya puro matitibay iyon. Thank you, Manang. Aniya sa may edad na ring katulong. Pagkatapos nagpaalam ni Aling Cora ay pinagmamasdan muna ni Greggy ng mabuti habang siya'y nagkakape. Ang malawak na hasyenda. Dito siya nagpainting dahil makikita niya roon ang mga magagandang tanawin ng malawak na hasyenda na bagong nabili ng kanilang amang si Brent de Chavez mula sa family Ferreres. Hacienda Ferreres ang tawag nito noon at ngayon ay Hacienda de Chavez na dahil kata-transfer lamang ang papeles nito sa pangalan ng kanilang pamilya. Mahilig si Greggy sa mga ganitong lugar. Magaganda at napaka-peaceful ang paligid nito dahil maraming mabubuo na idea sa kanyang isipan kung anong eye painting na mga magagandang lugar. Siya ang inatasan ng kanyang ama sa pagmamanage sa malaking hasyendang ito dahil wala nang time ang kuya niyang si Maiko dahil sa dami ng mga inis-ikaso nitong trabaho. Babae ayaw 29 years old na si Greggy at wala parent itong nagiging girlfriend dahil masyado siyang pihikan sa mga niya kasi sa modernong mga babae ngayon na siyang unang magpapakita ng pagkakagusto at motibo sa isang lalaki. Sa katunayan ngay nairita siya kapag papakitaan siya ng sobrang pagkakagusto lalo na't di niya nagugustuhan. Marami siyang tauhan sa hasyenda. Merong maintenance na magtatanam, meron ding taga-harvest at meron ding nag-aalaga o nagbabantay ng mga kahayupan nila at meron namang mga taga-pag-alaga sa mga bagong pananim tulad ng mga sari ito, saring gulay, mga prutas. Malaking palayan at kaniyugan. Ilang ektarya din ang mga kung bibilanggan ang income ng hasyendang ito ay malaki-laking halaga rin iyon. Napapaligiran ang hasyendang ito ng mga kabundukan, mga malaking kakahuyan sa unahan. May malawak na bakante kung saan ang mga kahayupan hinahayaang mangyang inain tulad ng kabayo, kalabaw, baka, kambing at mga karnerong nagbibilang ng mahigit 100. May maraming punong kahoy ng mga prutas ang paligid ng malaking bahay ng hasyenda, tulad ng pure mango, lansones, chicos, mangosteen, avocado at iba pa. Parehong hitik na hitik sa mga bunga ang bawat puno niyon. Ang malaking bahay ng hasyenda ay kasama na rin sa pagbili iyon ng hasyendang pagmamay-ari din dati ng mga Ferreres na ngayon ay nasa Amerika na naninirahan. Sa di kalayuan ng bahay sa hasyenda ay may ilog na dumadaloy ang malilinis at malamig na tubig nito mula sa dulo ng hasyenda, kung saan naruroon ang malalaking waterfalls. Malayo-layo na rin ang pagbiyahe pauwi ng syudad kung saan ang mansyon ng mga de Chavez. May mga tauhan si Greggy sa hasyenda na doon na lang naninirahan at ang iba naman ay hindi taga roon. Galing ang mga ito sa iba't ibang bayan at dito nagtatrabaho sa kanilang hasyenda. Ang mga tauhang walang bahay at hindi nakatira sa hasyenda ay umuuwi lang ang mga ito tuwing oras na sa sahod nila. At sa kubo ang mga ito tumutuloy dahil may mga nakalinyang kubo ang hasyenda na pwedeng tutuluyan ng mga tauhan kapag malayo ang mga ito sa kanilang bahay. Kapwa naman matitibay ang mga kubo at safety ang kung sino mang magstay sa mga ito. At ang mga katulong ni Greggy naman sa malaking bahay ay parehong taga San Isidro, kaya alam naman ni Greggy ang kwento ng baryong ito at ang kasamaan ng naghahari dito ngayon na si Don Solivia Valdemero. Ang baryo San Isidro ay isa ring malawak at malaking baryo at katabilang ito sa hasyendang nabili nila. At maraming pamayanan at mga tanong nakatira sa baryong ito. Ang baryong ito ay may mga nagaganap na hindi magandang pangyayari. Tuldok-tuldok. Ilang taon na rin ang nakalipas buhat magsisimula ang paghahari ng kasamaan ni Don Solivia sa baryong ito. Kahit bulubundukin ang paligid ng nasabing baryo ay may malaking highway naman ito sa gitna patungong syudad. Si Don Solivia ang kinilalang pinakamayaman sa San Isidro at bad record ang Don na ito dahil sa pang-aagaw nito ng mga lupain ng mga mahihirap na pamilya kapag walang kalaban-laban ang isang pamilya at magugustuhan nito. Ang lupain nila ay walang kahirap-hirap na aagawin leon ng walang pusong si Don Solivia Valdemero. Kapag oras na magsumbong ang mga nabiktima ay lihim na ipinaligpit iyon ni Don Solivia sa kanyang maraming tauhan kaya madidismiss lang din ang kaso at pagkatapos ay wala nang magrereklamo pa dahil sa takot ng mga taong nakatira sa baryo San Isidro.
At ang nakakalungkot din ay marami na ring nabiktimang babae si Don Solivia, at pinipili pa nito ang mga dalaga para dukutin at aabusuhin. Kaya ingat na ingat ang mga dalaga sa baryong ito kapag magtatakip silim na ay hindi na lumalabas ang mga babae sa kanilang bahay. Hindi naman natatakot si Greggy kay Don Solivia kahit magkatabi pa ang hasyenda nila sa baryong ito. Dahil kung ikukumpara naman ang yaman ni Don Solivia at sa pamilya nila ay mas nakakahigit naman ang antas ng pamumuhay nila. Ang malaking problema ngayon ay nagkakagusto si Charmaine kay Greggy na anak ni Doña Teresita na asawa ni Don Solivia Valdemero. Akala ng nakakarami na anak si Charmaine ni Don Solivia, ngunit may mga iilang tao na alam ang tunay na pagkatao ng dalagang anak ni Doña Teresita. Anak ito ng Doña sa unang asawa nitong si Mariano Martinez na walang awang pinapapatay ng masamang si Don Solivia noon at pagkatapos ay kinuha si Doña Teresita dahil nagkakagusto si Don Solivia sa asawa ni Mariano. At ang lahat na katotohanan ito ay alam ni Charmaine kaya gusto ng dalaga na makakalabas sila ng ina sa poder ng kinilalang ama. At nang makita ng dalaga si Greggy ay sumibol ang pag-asa sa puso ng dalaga na si Greggy ang makakatulong sa kanila upang makalabas sa poder ng masasamang amain. Lalo na nagkakagusto rin si Charmaine agad sa binata sa unang kita pa lang niya rito kaya naglakas loob ang dalaga na lapitan at puntahan si Greggy sa hasyenda nito. "What can I do for you, Miss Valdemero?" Formal na tanong ni Greggy sa dalaga na ang buong akala ay anak talaga ito ni Don Solivia Valdemero. "May special cupcake akong dala na ako mismo ang nagbi-bake nito. Dinala ko ito para matikman mo, I assure you, magugustuhan mo ang timpla nito. I want you to be my friend, Mr. De Chavez." Ani Charmaine at friendly nang umingiti kay Greggy na pilitang tanggapin ni Greggy ang iniabot na plastic ng dalaga na may lamang special cupcake. "Thanks, but next time, huwag ka nang mag-abala pang dalhan ako." Tuldok. Wika ni Greggy na halatang hindi nagugustuhan ang pagpupunta ni Charmaine sa kanya. Alam ng binata na nagkakagusto ang dalagang anak ni Don Solivia sa kanya at layan ang pinakaayaw niya sa lahat. Nena si Greggy dahil hindi naman niya type ang dalaga at lalo na dahil anak pa ito ng masasamang si Don Solivia Valdemero. "Friends." Ani Charmaine na inilahad nito ang kamay para makipag-shake hands. "Okay." Ani Greggy na napipilitan na naman para makipag-shake hands sa dalaga. "Oh, thanks." Bulalas ni Charmaine sa tuwa nang tanggapin ni Greggy ang pakikipagkamay. Muling napatingin si Greggy sa mukha ng dalaga. Magandang babae naman ito pero pasensya na talaga dahil hindi naman niya ito type. Napapailing na lang si Greggy. Maraming lihim na nagkakagusto kay Greggy sa hasyenda, may mga dalagang anak din kasi ang mga tauhang nagtatrabaho sa kanilang hasyenda. Sino ba kasing dalaga ang di magkagusto sa binata na bukod sa napakagwapong lalaki ito na tutumbas sa kaguwapuhan ng Kuya Michael niya ay mas tumangkad pa ito sa kuya nito. Isang tanghali. "Magandang araw ho sa inyo Sir Greg." Ani Aling Menandra, ang asawa ni Mang Kulas na isa sa mga nagbabantay ng kanilang mga kahayupan sa hasyenda. At ang mag-asawang ito ay isa sa mga tumira sa mga kubo ng hasyenda nila dahil nasa malayong lugar nakatira ang mga ito. Nasa area ng prutasan si Greggy sa pagkakataong iyon, malapit din sa mga nakalinyang mga kubo sa hasyenda kaya nilapitan ito ni Aling Menandra para kausapin. Nanunood ito sa mga tauhang nagha-harvest ng mga prutas. Ilang tonelades na rin ng mga prutas ang na-harvest ng mga ito. "Magandang araw naman sa iyo Aling Menandra, bakit ho?" Magalang namang tanong ni Greggy sa may edad ng tauhang babae na isa sa mga nag-aalaga ng mga bagong pananim sa hasyenda. "Sir, kulang kasi sina Kulas ng isang kasamahan sa pagbabantay ng mga kahayupan dahil tumawag si Danny na hindi na daw siya makakabalik dahil may sakit daw ang asawa niya." Wika ni Aling Menandra sa binatang amo. "Ganoon ho ba, idi kayo na ang baalang maghanap ng ipapalit kay Mang Danny?" Sagot ni Greggy rito. "Meron na nga sir, kaibigan siya ng anak ko. Kailangan niya daw kasi talaga ng trabaho, kaya naawa ako at dinala ko na lang siya agad rito, sana'y tanggapin niyo siya sir." Ani Aling Menandra, "Okay, where is he?" Tanong pa ni Greggy. "Kasama ko siya ngayon sir." "Daniela, halika." Tawag pa ni Aling Menandra. Saglit pang nabigla si Greggy dahil pangalan ng babae ang sinambit ni Aling Menandra. At confirm, babae nga talaga ang nakita niyang paparating sa kanila at tansya niya'y nasa 25 o higit pa ang edad nito.
Morena ito at maganda at wala kang makikitang kaartihan sa mukha at pananamit nito. Bumaling si Greggy kay Aling Menandra. Bakit babae Aling Menandra? Kaya niya ba ang trabaho ni Namang Kulas? Ang pagbabantay ng mga kahayupan? Maang na tanong ni Greggy. Sir, 4 naman sila kaya hindi naman siguro mahihirapan si Daniela sa trabaho. At saka sabi niya sir gusto niya ang trabaho. Dahil mahilig siya sa mga hayop at kaya niya daw ang trabahong ito. Dugtong pa ni Aling Menandra. Magandang araw po sa iyo sir. Pagbibigay galang ng nagngangalang Daniela nang makarating na ito sa kanilang kinaroroonan. Napapailing si Greggy na tiningnan si Daniela dahil hindi nababagay rito ang trabaho. Isa itong babae at puro mga lalaki ang kasama nito sa trabaho at may mga edad na rin. Sina Mang Kulas, Mang Pedring at Mang Kiko. Are you sure? Kaya mo ba talaga na isasangga tagapagbantay ng mga kahayupan sa hasyenda? Paniguradong tanong ni Greggy. Tila nahihiyang pilit na ngumiti si Daniela sa binatang magiging amo niya. Oh sir, pangako, kaya ko po. Mahinang sagot ni Daniela. Walang nagawa si Greggy kundi hahayaan na lang ang nagngangalang Daniela na maging isa sa mga tagapagbantay sa mga kahayupan sa hasyenda nila. Sa pamamahay ni Don Sylvia Valdemero. Galit na galit ang Don habang hila-hila ang buhok ni Charmaine na anak ng asawang si Doña Teresita. Aray ko po papal nasasaktan po ako. Hiyaw ni Charmaine sa sakit. Sa susunod mag-iingat ka sa mga ginagawa mong hindi ko nagugustuhan. Naiintindihan mo, nanlilisik ang mga matang sigaw ni Don Sylvia sa dalaga. Alam mo naman Charmaine na seloso akong tao at di ko gusto ang paglapit mo sa binatang bagong nagmamay-ari ng Hacienda Ferreres. Akin ka lang naiintindihan mo, Hal. Sigaw ulit ni Don Sylvia sa tila demonyong mukha at tinig nito. Papa, umiiyak na sambit ni Charmaine. Ilang ulit nang ginahasa ni Don Sylvia ang dalagang anak ng kanyang asawang si Doña Teresita, kaya gustong-gusto na ni Charmaine na makakalabas at makakalayo sa masasamang asawa ng kanyang ina. Kung ayaw mong ipapaligpit ko si Greggy de Chavez, huwag na huwag ka nang babalik pa roon, para di ko siya ituturing na mahigpit na karibal sa'yo, nagkakaintindihan ba tayo? Hindi pwede. Nagkagusto ako kay Greggy PayPal, umiiyak na sigaw ni Charmaine. Isang malakas na sampal ang inabot ng dalaga kay Don Sylvia, kaya nahihilo itong sumyabsab ang mukha sa dingding. Charmaine, anak, sigaw ni Doña Teresita na biglang dumating at umiiyak ring nilapitan agad nito ang anak. Pagsabihan mo yang anak mo, Teresita baka nakakalimutan niyang nasa ilalim kayo ng aking kapangyarihan. Tandang pananong. Ani Don Sylvia at agad silang iniwan ng demonyong Don. Hayop ka talaga Sylvia. Umiiyak at galit na yuzel ni Doña Teresita. Mama, ayoko na sa ganitong buhay. Sawang-sawa na ako, papayag ka na lang ba na kapwa tayo magtitiis habang buhay? Maawa ka mama, gagawa tayo ng paraan para makakaalis at makakalayo rito. Patuloy na iyak ni Charmaine. Anak, wala tayong magagawa. Papatayin niya tayo oras na magkamali tayo. Ani Doña Teresita na niyakap ang kawawang anak. Isang masayang pamilya mayroon dati si Doña Teresita, may malawak na lupain ang kanyang asawang si Mariano Martinez. Mangandang babae si Teresita at matangkad at si Mariano ay may itsura naman ngunit di naman ito katangkaran. May 3 anak ang mag-asawa na sina Mark ang panganay. Si Alessandra ang pangalawa at si Charmaine, ang bunso ng mga ito. 9 na taong gulang ang panganay noon at 7 taong gulang naman ang pangalawa na si Alessandra at samantalang 3 taon pa lamang si Charmaine. Mahal na mahal ni Mariano Martinez ang kanyang pamilya at asawa ganoon din si Teresita, mahal na mahal din ito ang mga anak at ang asawang si Mariano. Isang maligayang pamilya na sinira ng isang demonyong dumating sa buhay nila. Dumating sa San Isidro ang mayamang si Don Sylvia Valdemero at nagkakagusto ito kay Teresita at nakakainteres sa malawak na lupain na pagmamay-ari ni Mariano Martinez. Kaya isang gabi ay lihim na pinapupuntahan ng Don sa kanyang mga tauhan ang pamilya Martinez. Ang nais ni Don Sylvia na pilit na paperman si Mariano Martinez sa isang papeles na nagpapatunay na kay Don Sylvia na ang malawak na lupain nito. At nang pumalag at di pumayag si Mariano Martinez ay pinagtutulungang bugbugin ito ng mga tauhan ni Don Sylvia na pinamumunuan ni Lando.
Sige, kung ayaw mong pamirma at magmamatigas ka Perrin, buhay ng panganay mong anak ang mawawala ngayon. Pagbabanta ng leader na si Lando at kaagad tinututukan ng baril ang panganay na anak. Ang batang si Mark. Tay umiiyak sa takot na sigaw ng batang panganay. Mariano. Tandang padamdam. Anong gagawin natin? Umiiyak ding tanong ni Teresita sa asawa na labis ang pagkatakot sa gagawin ng mga tauhan ni Don Solivia. Ang di alam ng mga tauhan ni Don Solivia na may isang anak na babae pa sina Mariano at Teresita na nakakapagtago sa loob ng malaking cabinet. Umiiyak at pinagpapawisan ang 7 taong gulang na batang babae na si Alessandra habang nagtitiis na sumiksik sa loob ng cabinet. Maawa kayo sa amin, ang mga lupain ko'y minanako pa sa aking mga magulang. At kahit minsan kapos kami sa financial ay hindi ko ito napag-isipang ibenta dahil mahalaga sa akin ang aming mga lupain, sabihin niyo kay Don Solivia. Pagmamakaawa ni Mariano sa mga tauhan ni Don Solivia. Wala kaming pakialam lalo na si Don Solivia. Mamili ka buhay ng mga anak mo o ang malawak na lupain mo. Tandang pananong. Matigas na wika ni Lando, ang sama-sama niyo. Sigaw at galit na wika ni Mariano kahit puro pasa na ang mukha dahil sa pagbogbog rito. Sira ulo ka pala sabi ni Lando at sabay na binaril ng walang puso ang panganay na anak nina Mariano at Teresita. Mark, magkasabay na sigaw ng mag-asawang Martinez. Halos mabaliw si Teresita nang makita ang panganay na anak na bumagsak sa sahig na wala ng buhay. Pumalaho ng iyak ang 3 taong gulang na bunsong anak nila na si Charmaine na karga-karga ng ina dahil sa takot ng dinang walang muwang na bata. Mga hayop kayo, hayop, sunod-sunod na sigaw ni Teresita. At ibinaling ni Lando ang baril sa bunso nilang anak na si Charmaine. Huwag, Pepperma na ako, sabi ni Mariano na nagdilim na ang paningin dahil sa tinamong bogbog sa katawan at sa nakikitang pagbaril sa panganay na anak. Pamirma nga si Mariano ngunit useless pa rin iyon dahil pinatay din ito pagkatapos pamirma dahil iyon ang utos ni Don Solivia. At banihag si Teresita at ang bunsong anak nila at pilit na ipinakasal si Teresita sa demonyong si Don Solivia Valdemero. Kahit labag sa kalooban ni Teresita ay wala siyang magawa dahil papatayin din sila ng kanyang bunsong anak kapag di siya magpapakasal rito. Walang araw at gabi na hindi umiiyak si Doña Teresita sa pag-iisip sa mga nangyayari sa kanyang asawa. At panganay na anak at pati na ang pangalawang anak niya na si Alessandra ay naiwan nila sa loob ng cabinet. At hindi niya ipinaalam iyon kay Don Solivia na may anak pa siyang isa. Ang buong akala ng mga ito na 2 lang ang anak nila ni Mariano. Hanggat nakatsyempo noon si Teresita na balikan ang bahay nila ni Mariano at tiningnan ang batang si Alessandra sa loob ng cabinet. Ngunit laking pagkadismaya niya nang wala na roon ang anak niya. Lumipas ang mga taon at nanatiling missing si Alessandra at di alam ni Teresita kung nasaan ang isa niyang anak. Isang araw ay may inaabangan ng mga tauhan ni Don Solivia. Isang dalaga na nasa 9-10 pa lang ang edad nito. At pilit nila itong hinayla patungo sa kanilang dalang sasakyan. Nagustuhan ito ni Don Solivia kaya ipinadukot ito ng Don. Huwag po, bitawan niyo po ako. Maawa po kayo. Nasisindag sa takot na sigaw ng dalaga. Huwag kang magmamatigas neneng, para di ka masasaktan. Sigaw ng isang tauhan ni Don Solivia. Bitawan niyo ang babaeng yan. Biglang sigaw din ng malakas na tinig. Nagulat ang mga tauhan ni Don Solivia nang malinganin nila ang isang nakamaskara ng kulay itim at boses ng isang babae. Naka-body fit na long sleeve at kulay itim ang babaeng ito at naka-jogger na kulay patig naman ito. Sino ka? Galit pang tanong ng leader na si Lando sa nakamaskarang babae. Kung ayaw niyong masaktan, bitawan niyo ang babae na yan. Matapang na muling sabi ng babaeng nakamaskara, baliw yata yan Lando. Anang isang kasama ni Lando. Maawa kayo. Gusto ko pa ng magandang kinabukasan. Tandang padamdam. Umiiyak sa takot na wika pa ng 9-10 years old na dalagang hila-hila ng mga kasamahan ni Lando. Sabi ko bitawan niyo siya. 1, 2, pagbibilang ng nakamaskarang babae. Ganoon ha, ani Lando at sinenyasan ang mga kasama sa pagbunot ng kanilang mga baril. At mangkasabay ngang binunot nila iyon ngunit ganoon na lang ang pagkabigla ng mga tauhan ni Don Solivia nang mabilis na inunahan sila ng babaeng nakamaskara at pinagbabaril ang bawat mga kamay nilang may hawak na sanang baril. Arj!
Anang 5 tauhan ni Don Solivia dahil sa tama ng mga bala sa kanilang mga kanang kamay. Kapwa nahulog ang mga hawak nilang baril sa lupa at duguan ang mga kamay. Nabitawan nila ang dalagang dudukutan sana. Lumapit ang babaeng nakamaskara sa kanila habang nakatutok peren ang baril nito sa kanila. Kapwa nanginginig sa takot sina Lando at ang mga kasamahan nito dahil hindi ang mga ito makapaniwala sa ipinakitang bilis ng kilos ng misteryosang babae at bihasang pamamaril nito. Sabi ko bitawan nyo, idiyan tuloy ang napala nyo. Anang tinig ng babae sa likod ng maskara, sino ka ba? Yutal na tanong ni Lando. Huwag ka nang masyadong matanong kung sino ako. Umalis na kayo, nauna. Galit at maautoridad na utos ng babaeng nakamaskara. Ho, hali na kayo, ani Lando. At bago umalis ang 5 ay nagtangka pa ang mga itong pulutin ang mga baril nilang nahulog sa kaliwa nilang mga kamay ngunit napaigtad sila sa takot ng pinapuputukan silang muli ng nakamaskarang babae kaya di natuloy at nagsipagtakbo paalis. Nagkanya-kanyang tumakbo ang mga tauhan ni Don Solivia patungo sa kanilang sasakyang dala at nang makasakay na silang lahat ay mabilis na pinasibad ang dalang sasakyan paalis sa lugar na Leon. Diyos ko po, salamat. Akala ko ako na ang susunod na biktima ni Don Solivia. Maraming salamat po kung sino man po kayo. Anang 9-10 years old na dalagang dudukutan sana ng mga tauhan ni Don Solivia. Hindi sumagot ang babaeng nakamaskara at pinagmamasdan lang ito ng dalagang 9-10 years old habang pinulot nito ang mga baril na naiwan ng mga tauhan ni Don Solivia. Sa huling araw ng aking paghihiganti, ay isa sa mga baril na ito ang tatapos sa buhay ni Don Solivia Valdemero. Mariing wika ng babaeng nakamaskara na puno ng galit ang bawat pagbigkas ng mga kataga nito. Muling tumingin ang babaeng nakamaskara sa dalagang 9-10 years old. Sige na, umalis ka na. Magtatakip salim na at sa susunod. Dodoblihin mo ang pag-iingat. Wika at utos ng babaeng nakamaskara sa dalagang bibikmuhin sana ng mga tauhan ni Don Solivia. Maraming salamat po, oo aalis na ako, mabilis na sagot ng dalagang 9-10 years old. Sa pamamahay naman ni Don Solivia ay galit na galit ang Don sa pag-uwi ni Lando at sa balita ng mga tauhan tungkol sa nangyari. Mga inotel, isang babae lang tinalo kayong 5. Ani Don Solivia kina Lando. Pasensya ka na boss, kitang-kita namin kung paano siya kabilis kumilos. Sa isang kisap mata lang ay di kami makapaniwalang parehong tinamaan na kami ng bala sa mga kamay sa baril niyang hawak. Sagot ni Lando na kapwa na may mga bendahe ang mga kamay nila. Anak ng sino ba ang babaeng nakamaskarang iyon? Bakit nangingialam siya sa inuutos ko sa inyo? Namumula sa galit na wikang muli ni Don Solivia. Tingin namin boss, parang isang rebelde ang babaeng yun. At nakikita namin na di siya basta-basta matatalo sa pakikipaglaban. Sagot ni Lando, hindi, sa susunod na makikita nyo siya, sisikapin yung patayin siya. Utos ng Don. At hindi lang isang beses lumitaw ang babaeng nakamaskara. Isang gabi ay niligtas din ito ang isang pamilyang ililigpit na sana sa mga tauhan ni Don Solivia dahil nagmamatigas ang ama ng pamilyang ito na papayag na ibenta nito ang kanilang lupain kay Don Solivia sa napakamurang halaga. Isa-isang nakalaban ng misteryosang babae ang mga tauhan ni Don Solivia. At kahit anong pagsisikap nilang pagtutulungang talunin ito ay di sila nagtatagumpay. Kaya muling umuwi ang mga tauhan ni Don Solivia na hindi na naman nagawa ang ipinauutos sa kanila ng kanilang masasamang amo. Nagsilabong muli ang galit ni Don Solivia sa babaeng nakamaskara. Sino ba talaga ang babaeng yun? Bakit alam niya ang mga kilos na gagawin natin? Tandang pananong. Parang ang dami niyang mata na alam niya ang susunod nating hakbang. Ani Don Solivia, ewan namin boss, kung bakit nangingialam ang estranggerang yan sa mga pinaplano mo. Sagot naman ni Lando habang hinimas-himas ang mga bahagi ng katawang na pinsala sa pakikipaglaban sa babaeng nakamaskara. Kailangang mahuli natin siya dahil salot siya sa lahat ng ating mga plano. Nagngalit ang bagang sa galit na wika pa ni Don Solivia. At kumalat ang balita sa buong San Isidro tungkol sa babaeng di kilala na bagong tagapagtanggol ng nasabing lugar. Palaisipan ng lahat kung sino ang babaeng ito. Binansagan ng buong San Isidro ang misteryosang babae ng estranggera dahil sa hindi pagkakakilala ng pagkatao nito.
Ang dalagang 9-10 years old na minsang niligtas nito ay siyang nakapagsabi sa lahat na may malaking galit ang estranghero J. Don Solivia Valdemero at sa pagsambit ng paghihiganti nito. Maging sa Hacienda de Chavez ay usap-usapan ang biglang pagdating ng estranghero sa San Isidro. Wow! Sino nga ba kaya ang babaeng nakamaskara, bakit bigla na lang siyang dumating sa San Isidro? Ang sabi pa ni Aling Menandra habang nagtitimpla ng native coffee para kina Mang Kulas at sa mga kasama nito sa trabaho. Lumabas naman si Daniela mula sa kabong tinutuluyan nito na kabibihis lamang. Katatapos lamang ng mga ito sa pagligpit ng mga kahayupan dahil hapon na. O Daniela, halika, join ka sa amin at magkape. Tuldok, ani Aling Menandra. Tahimik na naupo lamang si Daniela sa upuang yari sa kawayan kung saan din nakaupo sina Mang Kulas, Pedring at Mang Kiko. Bakit kaya ginawa ng estranghero na kokontrahin ang mga masasamang ginawa ni Don Solivia sa San Isidro? Patuloy na sabi ni Mang Kulas sa topiko nilang iyon. Oo nga, buti rin naman para mabawas-bawasan naman ang kasamaan ng Don na yan. Tuldok-tuldok. Sabad naman ni Mang Pedring. Dumating naman ang amo nilang si Greggy sa gitna ng pag-uusap nila. Magandang hapon Sir Greg, magkape ho kayo, sabi ni Aling Ganandra at inaabutan ng isang pure native coffee sa tasa nito ang binatang amo nila. Thank you Aling Menandra, ani Greggy at tinanggap ang kapeng idinulot. Ano ba ang pinag-uusapan nyo? Ang tungkol ba sa balitang kumalat ngayon sa San Isidro? Tanong ng binata sa kanila. Oho sir, napakadelikado kasi ng ginawa ng estranghero kapag mahul siya kung sino man siya, sagot ni Mang Pedring. Tama, delikado nga ang babaeng iyan kung sino man siya. Baka mapahamak lamang siya sa mga ginagawa niya. Sang-ayon naman ni Greggy. Napansin ng binatang amo si Daniela na tahimik lamang at parang may malalim na iniisip ito. Kaya hindi nakikinig sa pag-uusap nila. Nakatingin lamang ang mga mata nito sa malawak na bulubundukin sa unahan ng hasyenda. Tumikim si Greggy. Daniela, kumusta naman ang trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Pansin at tanong ni Greggy sa dalagang tahimik at may malalim na iniisip. Parang nabigla pa si Daniela sa tanong at pagsambit ng binatang amo sa kanyang pangalan. Aniya, sabi ko kumusta at kaya mo lang ba ang trabaho mo? Ulit pa ni Greggy. Pasensya na po. Okay lang naman po sir. Sagot ni Daniela. Pagod ka siguro Daniela, magpahinga ka na. Ani Aling Menandra. Kinaumagahan. Habang nangangabayo si Greggy ay napansin at dama niyang matindi na ang sikat ng araw. Kaya huminto muna siya saglit para paiinumin ang kabayong chocolate brown sa may malinis na tubig ng ilog sa hasyenda. Nang bumungad sila ng kanyang kabayo sa ilog ay natigilan at nabigla ang binata sa kanyang nakita. Isang babaeng naliligo at napakaganda nito. Naka-short lamang ito ng maiksi at nakabra lang din. Perfect! Sigaw ng isip ni Greggy na pinagmamasdan ng buong katawan ng magandang babae. Natigilan din ang babae nang napansin at makita si Greggy, ngunit saglit lamang iyon at napapalitan din iyon ng mga ngiti. Hi! Matamis na bati ng magandang babae habang umaahon ito sa tubig at tumungo sa kanyang kinaroroonan. Hindi agad nakasagot si Greggy at parang nahihypnotize siya sa karisma ng babaeng kaharap. Magpapainom ka ba ng kabayo mo Mr. De Chavez? Malawak ang ngiting tanong ng babae. Natauhan naman si Greggy sa pagsambit ng babae sa kanyang apelyido. Kilala pala siya nito. Why yes. Kilala mo pala ako. Sagot na ring nakangiti ni Greggy dito. Of course kilalang kilala na kita dahil kaibigan ako ng anak ng mga Ferreres na dating nagmamay-ari sa hasyendang ito. Dati akong taga San Isidro pero lumipat kami ng tirahan sa syudad. Namimiss ko lang maligo rito kaya kahit mag-isa lang ako ay nagpupunta talaga ako dito. Nakasanayan ko na kasing maligo rito noon pa man kapag oras na bibisitahin ko ang kaibigan ko sa hasyenda nilang ito noon, mahabang sagot ng dalaga. Ganoon ba? Maaikling tugon ni Greggy. By the way, I'm SPO1K Morales, pagpapakilala ng babae. Wow! Polis ka pala. I'm glad to meet you here SPO1 Morales. Tuldok. Na sorpresang wika pa ni Greggy. Greg Ethan De Chavez naman ang buong pangalan ko. Greggy for short, pakilala din ni Greggy. Glad to meet you too. Tuldok. Greggy De Chavez ani K at nag-shake hands agad ang dalawa habang nagkatitigan sa isa't isa.
Iniimbitahan ni Greggy si Kay Morales sa kanyang bahay sa hasyenda. At masayang pinaunlakan naman iyon ni Kay. Iyon ang simula ang pagkakaibigan ng dalawa. Sa isang linggo ay pumapasyal si Kay ng 3 beses sa hasyenda ni Greggy. Araw ng Sabado, nakatiempo na naman si Charmaine na magpunta sa hasyenda para patuloy na makikipaglapit kay Greggy de Chavez. Nawaglit ang mga ngiti sa labi ni Charmaine nang nakitang may bisita si Greggy, isang babaeng napakaganda. Nasa area ng mga puno ng prutas ang mga ito at nakaupo sa upuang yari sa kawayan malapit sa mga kabong tinutuluyan ng mga tauhan, Greggy sa hasyenda. Ang mahabang upuang kawayan na ito ay nasa ilalim ng mga puno na siyang laging inuupuan ni Mang Kulas, Mang Pedring, Mang Kiko at Aling Menandra at Daniela. Kapag wala ng trabaho ang mag-ito, dinalhan pa ng katulong na si Aling Cora ng merienda sina Greggy at Kay habang masayang nag-uusap ang dalawa. Sa isipan ni Charmaine ay may karibal pala siya kay Greggy. Magandang babae din naman siya kaya naglakas loob si Charmaine na lapitan ang mga ito. Hindi napipigilan ni Charmaine na maging masungit sa babaeng kausap at bisita ni Greggy dahil hindi niya maikakailang nagseselos siya sa babaeng ito. At hindi rin patatalo si Kay sa kasungitan. Hindi ka naman siguro girlfriend ni Greggy na umakto ng ganyan. Tuldok. Napataas ang kilay na wika ni KJ Charmaine. Bakit ikaw? Girlfriend ka ba ni Greggy? Salubong din ang kilay na tanong ni Charmaine. Wait Miss Valdemero. Bisita ko si Kay Morales kaya please lang iwan mo muna kami dito. Mabilis namga at saglit namang nabigla si Kay nang marinig na isang Valdemero ang babaeng kaharap. Noo, hindi ako patatalo sa babaeng yan. Kaibigan mo rin ako Greggy. Guilt ni Charmaine. Yes, kaibigan nga din kita pero huwag kang mag-expect na hihigit pa doon Charmaine, kaya kung mag-iskandalo ka lang, pwede ka nang makaalis, ani Greggy. Pinagtatabuyan ni Greggy si Charmaine dahil naiskandaluhan siya rito. Namumula sa pagkapahiya si Charmaine at halos maiyak itong napaatras sa kinatatayuan. At sa pag-atras nito'y bigla pa itong natisod sa batong nasa likod ng mga paa nito. Bulalas na sambit ni Charmaine. My God, Charmaine. Biglang sambit ni Greggy. Ganoon na lang ang pagkasorpresa ni Greggy nang mabilis pa sa 4:00 nakalapit si Daniela sa kanilang kinaroroonan at tinulungan si Charmaine na makatayo. Oh, thank you. Mangiyak-ngiyak na pagpapasalamat ni Charmaine kay Daniela. Lalapit at tutulungan na sana ni Greggy ang dalagang natisod ngunit naunahan ito ni Daniela. Daniela. Magkakilala ba kayo ni Miss Charmaine? Ang tanong ni Greggy kung bakit ganoon na lang ang konsem ni Daniela kay Miss Charmaine. Matalim ang mga tingin ni Daniela habang nagpalipat-lipat ang mga tingin nito kina Miss Kay at sa binatang among, Greggy. Anong ginagawa niyo po sir, kay Miss Charmaine? Seryosong tanong ng dalagang tagapagbantay. Timing kasing bumagsak sa lupa si Charmaine nang malanganan ito ni Daniela buhat sa kabong tinutuluyan nito. Wala kaming ginagawa sa kanya Daniela. Natisod lang siya sa bato sa kanyang likuran. Are you okay Miss Charmaine? Tanong pa ni Greggy. Bakit ba parang galit ka? Sabad din ni Miss Kay na nakatingin din kay Daniela. Sorry po sir, akala ko may sadyang tumulak sa kanya. Sabi ni Daniela na hindi pinansin man lang ang sinasabi ni Miss Kay. Bumaling si Daniela kay Miss Charmaine. Sa susunod, mag-iingat ka Miss Charmaine. Bili ni Daniela at kaagad na tumalikod ito paalis. Sinundan ni Charmaine ng tingin si Daniela at ganoon din si Greggy. Matamlay ang katawang nakaupo si Charmaine sa ibabaw ng kanyang kama nang siya'y makauwi. Sa isip niya'y parang malabong magkakagusto din sa kanya ang binatang de Chavez. Naisip niya'y kahit matalik na lang silang magkaibigan. Nag-iisip ng mabuti si Charmaine kung paano mabibigyang hostisya ang nangyari sa pamilya nila lalo na rin sa kanya na paulit-ulit na ginahasa ng stepfather niyang demonyo. At pagkatapos ng lahat ay ipapahanap niya rin ang kanyang nawawalang kapatid na babae. Ang kanyang ate Alessandra. Umaasa siyang buhay pa hanggang ngayon ang ate niya. Pinahid ni Charmaine ang mga luhang hindi niya namamalayang namamalisbos na pala sa kanyang magkabilang pisngi. Isang tanghali ay nagpapasama si Greggy sa kanyang kanang kamay sa hasyenda na si Mang Doro. Para mag-survey sa mga bagong itinanim na coconut dwarf ng kanyang mga tauhan sa ilang ektaryang bakante ng kanilang hasyenda. Malayo rin ang bahagi ng hasyendang tinaniman ng mga coconut dwarf kaya kapwa sila nagdala ng kabayo ni Mang Doro.
Nasa dulo na iyon ng hasyenda at malapit na ito sa Barrio San Isidro. Na-enjoy na rin si Greggy sa pagmamasid ng mga bagong itinanam. Mga 5 years lamang ay mumumangga na ang mga coconut na ito. Sir Greg, kailangan kong mauna sayo sa pag-uwi. Tumawag ang asawa ko, kailangan daw ako sa bahay ngayon din. Dahil dadalhin sa hospital ang isang anak namin, tumaas daw kasi ang lagnat nito. Pasensya ka na Sir Paulem ni Mang Doro. What? Okay. Sige, walang problema, mauna ka na lang, susunod na lang ako sayo. Sagot naman ni Greggy. Salamat sir, huwag ho kayong magtagal dito sir. Malayo na yung area na ito sa bahay ng hasyenda nyo. Baka gabihin ho kayo, delikado pa naman ang daan pa uwi. Bilin ni Mang Doro. O sige, salamat Mang Doro. O ano, may pera ka pa ba dyan pang gastos? Tanong ni Greggy. Meron pa naman sir. Sige salamat. At tuluyan nang naunang umuwi si Mang Doro. Nang si Greggy na lang mag-isa ay di niya namamalayang ang pagtakbo ng oras. Napansin niyang hapon na pala at kailangan na kaagad niyang umuwi para kung gagabihin man siya ay malapit na siya sa bahay sa hasyenda. Ang di alam ni Greggy na pinapaplanuhan na pala siya ni Don Solivia na ipapaligpit sa mga tauhan nito. Dahil muling nilabag ni Charmaine ang gusto ni Don Solivia na huwag nang babalik sa hasyenda de Chavez. Sobrang nagseselos ang Don kay Greggy dahil plano pa naman ni Don Solivia na pakakasalan si Charmaine at ipapaligpit ang ina nitong si Doña Teresita. Dahil para dito ay wala na itong silbi at hindi na masarap isisiping sa kama. Matanda na kasi si Teresita. Kaya ang anak naman nito ang pinaplanuhan ni Don Solivia na iasawa. Sa pangangabayo ni Greggy sa daan pauwi ay laking gulat na lang nito nang may biglang hamarang sa daraanan nito. 3 lalaking nakangisi sa kanya at may mga kabayo din ang mga itong daladala. Bumaba si Greggy sa kanyang kabayo at pati na ang 3 lalaking di biya kilala na hamarang sa kanya. Anong kailangan nyo? Sino kayo? Matapang na tanong ni Greggy sa mga ito. Ni hindi napapasok sa isip nito na mga tauhan ito ni Don Solivia. Aba, matapang pa ito mga pare. Wika ng isa sa 3 tauhan ni Don Solivia. Ikaw ang kailangan namin Sir Greg de Chavez. Ang buhay mo lang Enman ang kukunin namin sa iyo ngayon. Anang isa ring kasama. Ganoon na lang ang pagkabigla ni Greggy nang sumugod kaagad ang isang kasama ng mga ito sa kanya. At isang malakas na suntok ang ibinigay nito sa kanya. Nakakover naman agad si Greggy sa kanyang mukha kaya di ito nataman. Gumanti naman si Greggy ng suntok sa isang lalaking sumugod ng suntok sa kanya at tinamaan niya ito sa mukha. Napasuray ito ng kunti. Magkasabay na sumugod yung 2 lalaking kasama nito at pinagtutulungang suntukin si Greggy ng sunod-sunod. Hindi alintana ni Greggy ang sakit ng mga kamaong tumama sa kanyang mukha at katawan. Bernanti nang gumanti pa rin siya at patuloy na nakikipagsuntukan sa mga ito kahit wala siyang kalaban-laban dahil nag-iisa lang siya. Sumadsad si Greggy sa damuhan dahil sa natamong mga suntok nula sa mga ito. Nakaramdam ng pagkahilo si Greggy. Dalhin natin ito sa unahan, sa kakahuyan para hindi ito makita at doon natin ito tatapusin. Narinig pa ni Greggy na sabi ng isa. Pinilit ni Greggy na makatayo upang magtangkang tumakas ngunit nang makita siya sa mga ito na akmang babangon ay sinigundahan siya ng malakas na tadyak kaya muli siyang na-down sa kinalalagyan. Napaungol si Greggy sa sakit dulot ng pagtadyak ng isa sa kanya. Nagtatawanan ang 3 tauhan ni Don Solivia. Sorry ka na lang Sir Pogi. Anang isa sa kanya.